Hi, I'm Jandro Casimero, 3 times world champion. Hinahayaan ko po kayong mag-subscribe po sa kaibigan ko, Joey Boy Boxing TV. Yeah, KO talaga kasi KO lang talaga yung manalo yung sa akin kasi madami siyang sumuntok eh. Kapag aabot kami ng round, posible na matalo niya ako kasi maraming bitaw yung suntok niya. Pag-uusapan natin dito mga tol ang pag-amin ni Casimero na matatalo siya kay Inoue at ang dapat munang gawin ni Casimero para si Inoue naman ang maghabol sa kanya. Diretso na agad tayo sa topic mga tol. Natanong dito si Casimero kung sino ang gusto niyang makitang boxer at ito ang sagot ni Casimero. Si Naoya. Dito naman natanong si Casimero kung ano daw ang masasabi niya kay Inoue at ito ang sagot ni Casimero. Marami na kasing nagsabi talaga na wala daw makakatalo kay Naoya dahil si Naoya daw isang monster, mabilis, malakas. Sabi ko naman, nung nag-schedule kami 2001, yun, pinaghandaan ko talaga na mabuti na maganda yung laban namin at mapapatunayan ko sa lahat ng mga tao na ako yung magkapatalo sa kanya. Dito naman sa pangatlong tanong, natanong si Casimero kung malakas daw ba si Inoue at ito ang sagot niya. Sinabi naman ni Casimero na noong nasa bantam pa si Inoue, mas magaling at mas mabilis pa daw ito at may kasamang lakas. Ngayon na nasa super bantamweight daw ay nabawasan daw ang bilis nito pero may lakas pa din. Mas mabilis, mas malakas siya nung yung bantam. Ngayon parang bumagal siya ngayon. 今はちょっとなんかフェイスがこれかなと。 Dati nung mabilis siya tapos malakas. Ngayon, yung バンタムではすごく速くて強い。 ngayon sa super bantam parang hindi siya masyadong mabilis pero may lakas niya. Dito naman ay natanong si Casimero kung anong gagawin niya kung makaharap niya si Inoue. Ang sagot naman ni Casimero ay kakalkulahin daw muna niya si Inoue at hindi magpapadalos-dalos gaya ng mga ginagawa niya sa mga nakalipas nitong laban na alam niya sa sarili niya na kaya niyang durugin sa early rounds. Scientific kasi yung gagawin ko sa kanya eh, yung aralan ko yung galaw niya at yung moves niya. Ayan. Surprise. Sa sunod na tanong, natanong si Casimero kung kaya daw ba niya si Inoue. Ang sagot dito ni Casimero mga tol ay mabilisang yes dahil KO lang daw talaga ang pag-asa niyang manalo kay Inoue. Aminado si Casimero na madaming magpakawala ng suntok si Inoue dahil kung aabot daw sila ng 12 rounds ay malamang matatalo siya nito. Pero hahanapan daw niya ng butas si Inoue sa lahat ng rounds para inakaut ito. Yeah, KO talaga kasi KO lang talaga yung manalo yung sa akin kasi madami siyang sumuntok eh. Kapag aabot kami ng round, posible na matalo niya ako kasi maraming bitaw yung suntok niya. At sa huling tanong sa kanya mga tol, kung ano ba talaga ang plano niya sa ngayon. Gusto niya munang maging 4 times world champion at dito niya nga ito magagawa sa super bantamweight mga tol. At huling-hiling at banat pa nito ay panatakbo lang daw si Inoue dahil yun daw ang gusto talaga ng mga Filipino fans na sana ay lumaban na sa kanya si Inoue. Gusto ko talaga magiging world champion muli, nagiging 4 times world champion at saka sana po lalaban na sa akin si Naoya. At marami rin nagsasabi sa akin kahit sa aking Facebook page, sa YouTube channel ko na Naoya, lagi na lang binabanggit Naoya, hindi naman lalaban sa atin paano yan? Gusto nating lalaban si Naoya panay takbo naman sa So yun lang yung isang goal ko na nalaban si Naoya sa akin. Ito naman ang masasabi ko para kay Casimero mga tol. Pero disclaimer lang tayo mga idol, hindi ako boxing expert, ito po ay aking opinion lang. Doon sa last video ko mga idol ay narealize ko lang na masyado pang maaga para umakyat si Casimero sa featherweight para doon maghari at abangan si Inoue. Totoo to mga tol, masyado pa palang maaga. Well, narealize ko mga tol na dapat mas galingan pa ni Casimero dyan sa super bantam at maging disiplinado lalo na sa timbang. Kailangan niyang targetin yung mga top contender para magkaroon ng world title shot, para maging isang world champion at maging 4 division world champion. Gaya nga ng sinabi niya kanina sa interview. Gusto ko talaga magiging world champion muli, nagiging 4 times world champion at
Huwag muna siyang maghabol kay Inoue mga tol. Malamang sa malamang babakantehin din naman ni Inoue yan soon at aakyat na ng featherweight. Pagkakataon na yon ni Casimero para maging isang 4 Division World Champion para bumango ulit yung pangalan. Pero mga tol, sa mga hindi pa nakakaalam, meron ng isang laban si Casimero sa featherweight division noong 2018 sa isang Meksikano na si Josepek. Panalo dito si Casimero via TKO. Kaso hindi kilalang boxer yung nakalaban niya sa featherweight dahil sinubukan lang nila sa featherweight division mga tol. Kasi nga ang normal na timbang talaga ni Casimero kapag wala siyang laban ay umaabot ng 135 pounds to 140 pounds. Ang limit na yan mga tol ay nasa junior welterweight na mga idol Kaya madali na lang sa kanya lumaban talaga sa featherweight division at makuha ang timbang tapos makapag-rehydrate up to 140 pounds sa laban. Kaya ganoon na lang kalakas yung suntok ni Casimero. Pero after lang nun mga tol, sumunod niyang laban bumalik siya sa bantam dahil mas madaming opportunity nag-aabang sa kanya nung panahon na yon sa bantamweight division. So yan nga mga tol, kayang lumaban ni Casimero hanggang 135 pounds to 140 pounds o super lightweight mga tol. Na sa tingin ko hindi na kaya ni Inoue dahil payat lang yung katawan ni Inoue mga tol. Hindi na niya kakayanin yung ganun timbang. Kahit nga sa featherweight o super feather, baka mahirapan na itong si Inoue dahil mas mabibigat na ang suntok ng mga top contender doon. Sa tingin ko yung limit ni Inoue ay hanggang featherweight lang mga tol. May mga nakakala pa nga akong balita na baka may strip yung IBF at WBO belt ni Inoue dahil sa ilang beses na pagtanggi nito sa mga mandatory challenger. Dahil iba yung nilalabanan ni Inoue, imbis na yung mandatory sana ng WBO at IBF. Sa ngayon talaga mga tol, nakakaapat na laban pa lang naman si Casimero sa Super Bantam at sa mga hindi pa top contender. Siguro manatili muna siya sa Super Bantam at maging World Champion kahit isang belt lang mga tol para maging 4 Division Champion bago umakyat ng Featherweight Division. Kailangan niya munang pabanguhin ulit ang pangalan niya dahil nga ilang beses na itong nasira mga tol sa sunod-sunod na issue na nangyari. Yan ang magandang gawin ni Casimero ngayon. Pagandahin muna ang ring resume. Ang pinupunto ko dito mga tol, kung patuloy nilang hahabulin si Inoue ay lagi lang tong tatakbo mga tol. Mas maganda para kay Casimero sa ngayon ay pabanguhin muna niya ang kanyang pangalan lalo pat nasira ito sa mga Hapon dahil sa pag-overweight nito. Kahit labanan niya muna yung mga nasa top 10 ng bawat sanctioning bodies. Di ko naman sinasabi na labanan niya lahat pero ito yung magandang gawin para mapaganda yung resume niya at maging 4 Division World Champion. Kailangan niya lang maging mandatory at makakuha ng belt sa Super Bantam para makuha niya ang atensyon ni Naoya Inoue. Di mo kailangan maghabol tol, mas importanteng maging mabango pangalan mo para mas attracted kay Naoya Inoue. Dapat wag silang maghabol mga idol. Kailangan muna nilang magsipag at pagandahin ang resume. Sample natin yung laban ni Donaire at Inoue. Kung ginamitan lang sana yun ng Donaire ng pagiging kalmado at ginamit niya yung original niyang style na nag-aabang sabay left hook, tapos siyang si Inoue doon pa lang sana sa first meeting nila. Ang nangyari kasi mga tol, panay habol ng habol si Donaire. Nakikipagsabayan mas bata yun tol Mas malakas yung resistensya nun. Nakipagbardugalan ba naman Ang ibig kong sabihin mga tol, kung nabasag nga ni Donaire yung right orbital bone at ilong ni Inoue sa bantamweight, pati yung mga jab straight na tapales, napapaatras yung mukha nitong si Inoue at napatumba pa ni Luis Neri sa simpleng left hook lang. Sa tingin nyo ba aakyat agad yang si Inoue sa featherweight at sumalo ng mga suntok sa featherweight na kayang mag-rehydrate hanggang 140 pounds pagkatapos ng weigh-in? Maaari nilang subukan pero parang dilubyong mangyayari kay Inoue niyan. Kaya sa tingin ko mananatili muna yan sa Super Bantam ng ilang taon pa. Kaya ito yung chance ni Casimero para pabanguhin ang pangalan niya at maging top contender hanggang sa maging mandatory. Yan ang masasabi ko sa ngayon mga idol. Hi, I'm Jandro Casimero, 3 times world champion. Hinahayaan ko po kayong mag-subscribe po sa kaibigan ko, Joey Boy Boxing TV.